Sa bawat sulok ng mundo, may mga kwento ng mga nawawalang paraiso. Ang Atlantis, ang El Dorado. Pero narinig mo na ba ang alamat ng Vinta? Isang maalamat na lungsod sa Pilipinas na sinasabing gawa sa ginto, na bigla na lang nilamon ng gubat at kinalimutan ng panahon. Ngayon, isang grupo ng mga modernong eksplorador ang susubukang hanapin ito. Ngunit ang hindi nila alam, may mga dahilan kung bakit may mga lugar na dapat manatiling nawawala. Ang alamat ng Vinta ay isang kwentong ipinapasapasa sa mga tribo sa loob ng daan-daang taon. Isang syudad daw ito na may teknolohiyang hindi pa nakikita at kayamanang hindi masukat. Para kay Dr. Aris Reyes, isang historiador at adventurer, ang Vinta ay hindi lang alamat. Ito ang kanyang obsesyon. Bumuo siya ng isang maliit na team para sundan ng isang misteryosong mapa na kanyang natuklasan. Isang mapa na pinaniniwala ang magtuturo sa kinaroroonan ng nawawalang lungsod. Ang pagpasok sa gubat ay simula pa lang ng kanilang pagsubok. Ang hangin ay mabigat, ang katahimikan ay nakakabingi. Bawat kaluskos ng dahon, bawat anino sa kanilang paligid ay parang may nagmamasid. Ang gubat ay hindi lang basta mga puno at halaman. Ito ay buhay at parang ayaw silang papasukin. Nararamdaman nila ito, ang mga bulong na walang pinanggagalingan, mga matang hindi nila nakikita. Ayon sa alamat, ang Vinta ay binabantayan ng mga engkanto, mga espiritu ng kalikasan. At hindi nagtagal, naramdaman ng team ang kanilang presensya. Paulit-ulit silang naliligaw, bumabalik sa parehong lugar na dinaanan na nila. Isang halusinasyon, isang laro ng isipan na gawa ng mga tagabantay. Isang tikbalang ang nagpakita sa anino, ang mga mata nitong nagliliyab. Isang tahimik na babala, umalis na kayo. Matapos ang ilang linggong paglalakbay, sa wakas, natagpuan nila ito, ang Vinta. Ang mga gusaling gawa sa di kilalang bao na kumikinang na parang ginto. Mas ingrande pa kaysa sa mga alamat. Ngunit, may isang bagay na mali. Sobrang tahimik. Walang ibon, walang insekto, walang buhay. Taning ang mga estatwang bato na nakatayo na parang mga sundalong nagbabantay. At doon nila nalaman ang pinakamasaklap ng katotohanan. Ang mga estatwa ay hindi mga bato. Nang mahawakan ng isa sa kanila ang isang hiyas, ang mga mata ng lahat ng estatwa ay nagliyab sa galit. Sila ang mga orihinal na residente ng Vinta, sinimpa na maging mga tagapagbantay ng kanilang lungsod at pakay ng mundo. Ang mga eksplorador ay hindi mga bisita, sila ay mga magnanakaw, at ang parusa ay kamatayan. Iilan lang sa team ang nakalabas ng gubat ng buhay. Dala hindi ang ginto, kundi ang isang malagim na alaala. Ang alamat ng Vinta ay totoo, ngunit hindi ito isang kwento ng kayamanan. Isa itong babala. Isang babala na may mga sikretong dapat manatiling nakabaon. At may mga lugar na hindi dapat gambalain ng kasakiman ng tao. May alam ka bang kwento ng isang nawawalang lugar sa inyong probinsya? Ibahagi ito sa comment section. At kung handa ka pa sa mga paglalakbay, sa mga lugar na bawal puntaan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Creep of Terror. Dahil sa susunod, baka isa sa mga kwento ninyo ang ating susundan.